Alam nyo bang itinuturing ng World Health Organization ang malnutrition bilang nag-iisang pinakamalaking banta sa kalusugan ng publiko? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon. Isang malusog na hapon mga kaibigan, mga suki, mga dabarkats, at mga kaworks. Kompleto. Kulang na lang mga nay. Narito na naman kami mga kasamang inyong mga kabarkada sa pagtataguyod po ng mabuting kalusugan at pamumuhay. And of course, kapiling natin ang masipag at laging masiglang Executive Director ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon po. Magandang hapon din, Rod, at maraming salamat at sa lahat po ng aming giliw na tagapakinig. Isang masustansyang hapon dito sa Metro Manila, sa mga lalawigan at sa ibayong dagat. Gaya ng binanggit ni Rod sa opening ng ating palatuntunan, talagang napaka-importante ang wastong nutrisyon upang tayo laging malusog at malayo sa karamdaman. Amen to that, Ma'am Bernie. May kasabihan nga, health is wealth. Oo, totoo yan, Rod. At meron pa nga isang kasabihan, sabi ngayon sa mga araw na to, bawal ang magkasakit. Correct. Oo, dahil sabi nga nila, a poor but healthy man can live a better life than a rich but sick man. Very true. Oo. Pero may tanong ako, Ma'am Bernie. Pwede bang mukhang malusog pero actually hindi naman? Tama ka, Rod. You can look healthy but be malnourished. Oo. You can look overweight then but be perfectly healthy. Oo. So you cannot tell someone's health simply by the look or by looking at them. Paano yun po? Paano malalaman kung malnourished ang isang tao na mukha namang malusog? Marami sa ating mga kababayan ang tiyak kapag tinanong, malnourished ka ba? Ang sinasagot, aba hindi Tama ako sa timbang, kumakain ako ng gulay at may supplement pang vitamins at minerals. Oo nga, parang importante yung supplement sa kanya. Well, ang bisita natin, Rod, ang the best na makakasagot sa tanong na, malnourished ka ba? Sapagkat ang ating bisita ngayon ay walang iba kundi si Dr. Leonora Panlasigi. Siya po ang Dean ng School of Nutrition ng Philippine Women's University. Pero nasa daan pa po siya, papunta dito sa ating studio, pero kakausapin na natin siya by phone patch, Rod. Alright. Nandiyan na ba sa line si Doktora? Hello? Hello! Oy, ma'am! Hello! Yes! Welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Dr. Panlasigi. Ay, salamat, Atik Bernie and Rod. Magandang hapon po, Doc. Panlasigi. Magandang hapon din po sa inyo, Atik Opo. Bernie and Rod, at saka yung mga lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Opo, mukhang nasa init kayo ngayon dyan sa EDSA, ano po? Oo nga, sobrang traffic. Palapit na po sobrang kayo, traffic. malapit-lapit na. Oo. Sige po, hintay-hintayin namin kayo. Pero mag-usap na po tayo on air. Okay. Alright, Sige po. diretso na tayo sa ating talakayan ngayong hapon dahil medyo interesting yung ating pag-uusapan tungkol sa malnutrition. Opo. Doc, ano po ang malnutrition at ano ang uri nito? Aha. Ang malnutrition po ay isang kondisyon na ang katawan ay either kulang o sobra ng calories at saka sustansya. No? So pag sinabi mo undernutrition, kulang. Kung overnutrition, sobra. Okay. No? Pero meron pa rin kailangan sabihin natin tungkol dito kasi ito yung sinabi ko kanina na yun yung primary. Yung calories. Primary, na klase. Meron ding secondary, kasi halimbawa ngayon, environment, because of pollution, yung mga bata, merong bulatis sa tiyan, yung kulang tayo ng enzymes, like halimbawa, yung tinatawag natin lactose intolerance, pwede rin tayo maging malnourished dahil dito. Okay? Opo. Yung meron ding mga ibang specific na kakulangan, di ba? Oo. Malnourished din po ang tawag doon. Malnourished. Kasi nga, pag malnutrition is either sobra or undernutrition kulang. Oo. So, masabi ko dito, Asek, Bernie, and Rod, na pag malnourished ang isang tao, ibig sabihin, hindi siya malusog.
Hindi So, I think malusog. importante na malaman nun eh. Kasi, paano mo malaman na malusog ang tao? Okay, yun lang timbang is just one of the physical yon. Pero yun bang tao ay masaya, masigla, matalino? Di ba? Kasi all of these yung are, functions. science. Science that you are well-nourished. Tama? So, doktora, yung mga nanay at saka mga lola in particular, pagka yung baby o yung bata sa pamilya nila medyo tambok, medyo heavyweight, cute na cute sa kanila yun. Yan, lusog-lusog ng baby ko. Tama po ba yung ganun na ano? Well, cute sila. Cute. Kasi ako din, meron akong apo, no? And pag mataba yung baby talagang cute na cute. No? I think normal yung mga, yung bata, no? Especially the first year. No? Kasi lalaki yung siya. tinatawag natin na yung growth spurt. Yun talagang, talagang malaki silang tignan, mataba, at cute na cute. No? But dapat din malaman natin yung ilan ang timbang nila. Kasi meron tayong batayan, di ba? Opo. Bernie, meron tayong batayan Standard. So, ilan ba? 6 pounds, mga ganyan, ano? Okay? So, yung... yes. Sorry po, sige po, ma'am. Yung mga, alimbawa, yung mga buntis, no? Yung mga buntis, if you look at the timbang, di ba, mataas dapat ang timbang nila, right? Pero hindi sila mataba. Okay? May dinadala lang sila. Yung mga athletes, halimbawa, ang taas ng timbang, akala mo mataba. Hindi, kasi marami silang muscle. So, ang timbang, it's not a sign na mataba. Hindi lang, hindi lang siya ang sign, So, yung katabaan po ay palatandaan ba yan ng overnutrition din? At to a certain extent. Hindi naman, Hindi siya laging ganun. Hindi. Isang aspeto lang yan, ma'am, Ate Bernie. Isang aspeto, no? Kasi sa akin, pag sinabi mong malusog, mas maganda yon, no? Kasi malusog, ibig sabihin, hindi lang yung timbang, hindi lang yung height, no? Yun ding physical na anyo, yun ding, yung definition natin ng health. So, yun yung sinasabing estado ng mental, social, diba? Spiritual well-being. So, paano naman po malalaman kung isang tao ay malnourished? Paano natin malalaman? Yun na nga, meron yung timbang. Yung timbang. No? Nasabi na. Yung timbang is just one, physical. Yung bang bata ay madaling sipunin. Sakitin. Diba? Infection. Kung madaling infected ang bata, that means na undernourished siya. Kasi kulang siya ng immune system, di ba? And ang mga sustansya, halimbawa ng vitamin C, vitamin A, protein, ay tumutulong sa pag-improve ng ating immune system. Di ba? So sakitin, sakitin. So ano pa po? Siya. Yung hindi lumalaki. Hindi lumalaki, ayun, stunted. So that means that's also a sign. Di ba? So yung hindi lumalaki, yun yung malnutrition condition na pangmatagalan. Ibig sabihin, chronic. Chronic. Kasi ma'am, ganun eh. Ayan, naputol. Okay, balikan natin si Doktora. Siguro pwede na tayong mag-text question. Alright, sige, habang hinihintay natin yung habang tinatawagan ulit si Doktora. Anyway, mga kaibigan, eto na ang pinakahihintay ng lahat po. Mga kaibigan, tiyak, mayroon po kayong mga tanong kay Doktora Leonora Panlasigi. Text nyo lang po sa aming text line 0919-884-0659 o tumawag po sa aming hotline 882-2374. Magpapatuloy po ang Radyo Maso Nutrisyon pero time out muna mga kasama para sa inyong pinakahihintay na text question of the day. Alright, eto na. Yeah, marami actually ang mga tamang sagot sa ating tanong, Rod, at isa-isang binagit na yan kanina ni Dr. Panlasigi Pero para sa ating mga suki, kahit isa lang ang sagot, pwede na. Naku. At ang tanong natin ay, ano ang mga uri ng malnutrition? Napakadali. Napakadali ng ating parang tanong. Libre na, no? Parang ibigay na lang natin sa kanila yung 100 pesos load. 3 po yan ang mananalo ng tig 100 pesos load. I-text nyo lang po ang inyong sagot sa ganitong format, mga kasama, ang inyong pangalan, space, ang inyong address, space, at syempre, ang sagot po sa ating tanong. At isend po yan sa 0919-884-0659. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon.
Hanap mo ba ang katugunan sa inyong mga problemang pangkalusugan? Hangad mo ba ang mga tip na magtuturo ng pamumuhay na happy na, healthy pa? Wish mo ba ang ekspertong opinyon ukol sa iba't ibang karamdaman? Lahat yan matutugunan sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino. Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DZXL 558. Malnourished ka ba? Ito pa ang topic natin ngayon sa Radyo Mo sa Nutrisyon at ang guest resource person po natin, nagbabalik po sa ere, ay si Dr. Leonora Panlasigi. Siya po ngayon ang Dean ng School of Nutrition ng Philippine Women's University, pero matagal din po siyang nagturo sa University of the Philippines College of Home Economics. So, nutrition professor po siya sa UP Diliman. Alright, Doc, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po. Sayang na naputol ho, no? Opo, pero sige. Anyway, so we were talking about yung paano malalaman kung ang isang tao malnourished. Maliban sa height, sa weight, yung kanyang functional, Sakitin ba siya, immune system. Masungit, yung mga ganyan. Ay, masungit, ma'am? Oo. Masungit? Pati yung mga masungit pala, mga malnourished din pala mga yun. Hindi pwede Hindi kasi hindi sila nakakatulog dahil sa gutom Kaya ako siguro. parati ako nakasmile, kaming dalawa ni Mama. Paano naman po, Professor, paano naman sinusukat ang malnutrition? Paano natin sinusukat? Opo. Yun na at sinusukat natin, halimbawa, unang-una, syempre yung pagkain, right? Anong kinakain nila? Okay. Tama? Oo. Indirect, no? Pero yung direct, syempre yung nasabi na natin, tingnan natin yung timbang. Diba? Yung height. Okay? And then yung mga tinatawag na yung parte ng katawan. Halimbawa, yung ilan ang taba, gaano karami ang taba. Yung tinatawag natin is skin fold. Yung waist, halimbawa, waist circumference, yung mga ganyan. Diba? Yung hip, at saka, hip and waist ratio. Yung gano'n. Ito yung mga ginagamit natin para makita kung yung tao ay matrabaho hindi. Tapos, tinitingnan din po natin ang dugo, di po ba? Yes, yung dugo. Saka yung urine. Okay. Yung feces. No? So ito yung tinatawag natin biochemical determination, di ba? Po. Doktora, yung urine, anong nakikita natin na nutrient na deficient doon or malnutrition? Pag urine ang kung kinuha. kung yung uric acid, yung mga ganon, yung, ano pa ba? Iodine? Iodine deficiency? Iodine, yes. Iodine, so deficiency. Ito importante sa atin hanggang ngayon, di ba? Opo. Sa pa yun. And then we have also, sinabi ko na yung sa clinical aspect, yung mata, yung balat, kaanyuan, and then mental alertness. Pag pangit yung buhok at saka skin, yung dry yung buhok. Dry buhok at saka yung skin magaspang at saka hindi pliant. Malnourished din yon. May kakulangan din. Pwede, no? Pero ngayon, halimbawa yung weather, yung pollution, nakakaano yan Diba? Yung climate, and then if you're near the sea, nakakaano rin sa hair yon. But certainly is also a sign of deficiency. No? Lalo na pag namumula na hindi ka naman nagpa-highlight. Ano po? Right. Hindi ba yun yung tinatawag yung mga nakatira sa malapit sa dagat, di po ba? Yung mapupula yung mga buhok ng mga bata. Ang tawag nila. Oo. Pero Bernie, if you remember, yung sa protein deficiency, yung kwashiorkor, yung hair, naging red. Red, di ba? Discoloration of the hair. Dahil so, na yung symptoms pa kulang rin ng protein. Ay, doktora, meron po tayong caller text question sender. Si Joey Magno po. Meron po siyang tanong. Si Joey Magno po. Joey. Ang sabi po niya, ang tanong niya, kapag masigla po ba ang bata, and okay ang timbang, pwede pa rin maging malnourished? Masigla na ang bata. Okay ang timbang. Masigla, at saka okay ang timbang. Madali ba siyang magkasakit? Wala, hindi niya tinanong. Pwede, pwede po. Kung pwede mahina. Siguro, pwede na. As a layman, sabihin masigla at saka kasama ng timbang, pero timbang lang yun Diba? So, kung hindi naman siya, kung mabagal naman ang kanyang pangunawa o yung understanding o yung pick up,
Hindi Oo. siya si kagaya ni Boy Pickup. Oh. Diba? Yun na Pwede nga. rin siyang pwede rin Oo. siyang may kakulangan sa May nutrition. kakulangan. Malnourished diba? pa din yun. Oo. Malnourished. Ayun. Hindi siya alert. Halimbawa, there's some, marami mga bata. Nakala mo, height-wise, weight-wise, Okay. yung maanong kaanyuan. Pero they don't participate. Oo. Halimbawa, nandun lang sa isang tabi. Oo. Diba? Yung Hindi pala or may po, not be assigned. ano Oo. pala pong pwedeng cause nun? Anemia. Walang Anemia, Oo, yes. pwede. Yes, Oo. anemia. Oo. Yung ma'am, yung pwede. yung mga magsasaka natin, kung minsan sinasabihan ba yan ng mga ibang tao na ay ang tatabad naman itong mga taong ito kasi nakaupo-upo lang doon sa sa field. Oo. Ano ba 'yon? Indication ba 'yon na either gutom sila, Malnourished. or malnourished? Hindi ba meron tayong pananaliksik na, anemia is still, still Major. a major. Oo. Yung sinurvey natin, yung Oo. nationwide, di ba? Opo. So, maaring isa yon dahilan. Mm. Pero kung minsan, Asik Bernie, kung minsan mainit. Di ba? Oo, halo-halo na. mainit yung panahon, Halo-halo ang especially- kondisyon. Oo. Yes, oo. so the environment. Oo. Di ba? Nag-away sila mag-asawa. Yung mga ganun tipo. Wala sa mood. Di ba? So, It's a conglomerate. Hindi mo maano na pwede. Oo. No? So, ano Pwedeng po ganun. mga karamdaman yung talagang direct na may kaugnayan sa malnutrition? So, Aha. Yun na nga, yung- itabi na natin yung mga yung mga Yung others, no? Oo, yung mga Oo. environmental. Yung tinatawag natin yung conventional, yung very, very ang tinuturo natin sa mga, estudyante, yung tinatawag natin na marasmus, Aha. yun yung butot, balat. Oo. So, yun, kulang na kulang talaga ng calories. Oo, walang kinakain Okay? na po yun halos. Walang kinakain Oo. talaga. Oo. And yun, sa- direct na direct. Sa doktora, sa Yes. nyo, sa pagsasaliksik nyo ba, marami bang mga ganong bata ngayon dito sa ating bansa? Marami. Lumalabas Yun na ba lang ulit na- sila ngayon? Meron pa rin. Meron Aha, pa rin. Meron pa No? rin. Oo, meron Oo. pa rin. Mm-mm. Now, I think I'd like to share yung, dito naman we had, kasi meron kami nutrition clinic sa women. Opo. Mhm. And we measured the height and weight of college students Mhm. and then high school. No? So meron na kaming little data. And then napapansin na mas yung tendency to become overweight. No? Mas madami ngayon. That's why mas marami ngayon. Ah. So hindi ba yung tinatawag natin na ang ating problema ngayon sa nutrition is a double edge. No? Double. Maraming oo. undernutrition, merong kulang, meron na rin yung sobra. Mhm. And I think yung sobra importante kasi yung sobra na tinatawag natin obesity is a good marker ng yung eventually a marker of yung chronic diseases like diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, cancer. So, yun yung parang it's a good marker. I Oo. think marami ng pananaliksik na kung mataba ang isang tao, yun talagang matabang-mataba. So, Oo. when you say mataba, Oo. tingnan mo yung fat niya, percent fat, no? Oo. And it has been shown by many studies it's a good marker. So, So, I high think risk sa mga- talaga. So, High risk, oo, yes. high risk, oo. Oo. Ibig sabihin nun, kung mataba ka, mas maano ka na magkaroon ng diabetes or hypertension Oo. or, cardiovascular cancer. Ganon. Paano po ba ginagamot yun, yung malnutrition? Madali po ba yung gamutin? Di ba? Kasi Gamutin? ang hirap Oo. yata. Mahirap. Kasi Pero masarap pag- kumain, ano, mami. Yeah, short term, pakainin mo kung kulang. Di ba? Okay. Bawasan mo kung sobra. But I think a more problematic situation is yung complication. Okay. Oo. Yes, kasi kung halimbawa... Kung diabetic ka kulang na. Oo. Right. Oo. Mabuti kung colds lang, halimbawa or ordinary na flu. Mhm. Na kung nag-pneumonia na yung bata. Di ba? Mhm. And then another point here is yung diarrhea. Aha. See? Di ba? Nakita sa ating bansa na yung mortality is because of diarrheal situation, Oo, right? water at Oo. saka So that's foodborne indirectly, diseases. Oo. Di ba? And So pneumonia. makaano pa yan, mapabilis pa yung pagbagsak ng kanyang katawan pagka Right. nag-diarrhea And pa siya. makikita mo, di ba, pag sinart mo yung ng bata, that's where the Oo. mortality, Oo. is increased, significantly. Yun. So hindi rin Opo. pala madali kung sa tutuusin. Kasi ako po iniisip ko lang bakit andito pa rin yung malnutrition sa bayan natin, mami. Ang Ayun tagal-tagal na na nating nagtatrabaho sa nutrition. Ang dami ng mga programa, Diba? no? Kasi Dami it's ng ginagawa. it's very complicated. It's really Ano? complicated. Mm-mm. Remember,
Asik Bernie, in the last PAN convention, that was, I think, a challenge to NNC people. Yung sabi niya, pagtagalan natin, si Dr. yung famous na social worker, ay naku, Diyos ko, senior moment, pasensya na po kayo. Pero yung sinasabi niya doon ay, I think, kailangan talaga. Si Professor Helia Castillo. Ayun. Ng UP Los Baños. Much younger than me. Nandun ka, di ba? Ito po. Hindi po yata. Wala po yata. Diba? So it's a challenge to, Oo nga. I think it's a complicated situation, just like what you mentioned. But I think if we start, sabi niya kasi maganda yung niya you start in a small, tingnan mo bakit ang malnutrition dito sa barangay na ito. Begin small. Yes. Doon sa mga barangay kasi nagtutulungan sa barangay. Madali i-manage, Pag may kulang na pagkain ng isang pamilya, ay tatakbo lang sa kapitbahay. Ihingi, like kailangan ng malunggay. Malaki pa ang sharing, mataas pa ang ating practice ng sharing, food sharing doon. Ma'am, meron pa po ng isang tanong, ma'am. Doc, may pahabol tayong tanong rito mula Mindoro pa po ito. Galing sa ating texter na si Pitikay Javier. Ang tanong niya po para sa inyo, paano naman po malalaman na well-nourished ang ating katawan? Ayun na nga po. I think nabanggit na natin na physically, so you have the right height and weight. And then, yung mga other parameters, halimbawa, yung inyong yung blood siguro, blood composition. So all these aspects, yung physical, biochemical, and then, ang maganda ho dito yung masayahing tao. Kasi I think it's very important na hindi lang kayo makita ng malnourished na na masaya. Okay. So pag medyo matamlay. Matamlay, hindi siya nakikipag-participate, di ba? Oo. May nararamdaman. I think that's also one way na halimbawa, kung medyo undernourished yung bata, but if you have good environment sa pamilya, di ba? Yun, gusto ko lang ipadating yung message na yun. And I think yung mga nagpapakain sa mga anak natin o sino ay in charge ng pagkain ng mga nanay, I think kailangan ang tulong nila kasi sila rin nagbibigay ng pagkain sa mga bata. So dapat alam din nila na at saka gawin nilang attractive yung pagkain. Kasi kung minsan tinatambak na lang dun sa plato yung pagkain, ayaw naman. Hindi naman kaya nung bata na kainin yung malalaking piece of food. Diba? Kasi at saka it takes time for us, sa mga nanay, Ako nanay at saka lola na po ako, it takes time. It takes commitment na maghanda ng masustansya. At saka ang masustansya pagkain hindi mahal. Okay. That's another message na maganda. Yes. Kasi, hindi kailangang mahal yung pagkain na bibilhin para maibigay lang yung tamang nutrisyon. Yeah. Pero kailangan Bernie, I think it's a challenge for all of us. Bakit yung mga ibang nanay, gusto pa nilang uminom ng Coke? Diba? Kasi yung mga advertisements sa yung Coke or itong mga drinks ngayon na century na. Sweeten, artificial color. Makikita mo talaga pag pumunta ka sa community, yun lang nila Di ba? Kuminsan pa nga, doktora, may nakita pa ako na, yun ba ang pinapainom sa baby? Ayun na nga. Dumadating pa po ang tanong. Ma'am, sandali lang po, huwag kayong aalis dyan ha. Ito po galing kay Glo, sabi niya, my BMI is only 16. How do I increase it to 18? And what specific foods should I eat? 18, mukhang underweight naman itong si Glo. 18 is underweight, right? 16 pa siya, ma'am, ngayon. 16. 16 siya ngayon. How do I increase it to 18? Sabi niya. 18, alright. Tingnan mo nyo, unang-una, tingnan mo nyo yung usual na kinakain nyo sa umaga, okay, sa tanghali, at saka sa hapon. Tingnan din nyo kung nagmimerienda ba kayo. Okay? Ang masaganang sources ng calories ay yung mga carbohydrates. Okay? Mas gusto ko yung carbohydrates kaysa yung taba na ingresan, So kung halimbawa, hindi kayo Kamote. Pwede po 'yan, di ba? Kamote. Oo. At
At saka, importante mag-exercise. Ako, I'd like to say that at my age, don't ask kung anong edad ko. I think exercise is very important. Hindi lang ho yung para ng bawasan timbang, but magdagdag ng timbang. So, Kasi, small but frequent feeding, at saka exercise, at saka matulog, ma'am. Matulog, di ba? Sabi nila. Matulog din. Matulog din. Rest. Oo. Manage stress. Baka masyado kang stressed, Glo. Instead na itulog mo, marami kang iniisip. So, marami kang iniisip. Hindi. Pag ganon, hindi ka walang appetite to eat. Oo. No appetite, hindi ka makakain. Ma'am, meron pa pong isa. Ito naman. Doc, galing naman to kay Lauren Reyes ng Pasay po. Ang tanong niya, pihikan sa food ang anak ko. Paano po matiyag na di siya maging malnourished? Okay. Ayan ho, challenge sa mga mami. Okay, kailangan yung yun na sabi kanina, I think nagkakalakay natin earlier, yung pagkain ng bata, especially yung mga toddlers na yan, kailangan attractive. No? Kung ayaw nila ng, halimbawa, ayaw nila yung malunggay, ilagay mo sa arroz caldo. Diba? Or gawin mo talagang gawing powder. Halimbawa, yung ayaw mo ng fruit. Halimbawa, gawin mo, i-blend mo, gawin ng fruit shake. Fruit juice. Yun. Diba? And yung ganun, yun. Tama talaga. Sabi nga ni Mami. And then, isa pa is that you should set an example. Ayun. Kasi marami dyan, pinapakain yung bata, pero sila hindi kumakain mo. Yun ang mahirap. Sinasabihan, kumain ka ng gulay, kumain ka ng gulay. Pero pagtingin ng anak niya sa kanya, hindi siya kumakain ng gulay. Diba? I would like to say nga, ako kasi kami, maggulay kami kasi Ilocano, and then all my children love gulay. So kaya sinasabi ko lahat yan kasi it has to come from the mother. At saka hindi ito instant. Kasi na yung instant. Kailangan you take time to really prepare. Patience nga daw po, mami. Patience talaga. Maganda rin instant, paminsan-minsan, but not always. Okay. Balikan po natin sandali yung text question of the day. Ano mga uri ng malnutrition at magbigay ng kahit isa dun sa mga binanggit ni Dr. Panlasigi. Ayan mga kasama. I-text nyo pong inyong sagot sa ganitong format, ang full name, space, ang inyong address, space, at syempre ang sagot po sa ating tanong ngayong hapon. I-send po yan sa 0919-884-0659. Ayan mga kaibigan, napakadaling manatiling malusog. Alalahanin lang po at sundin lang ang mga kaalamang ibinahagi ni Dr. Leonora Panlasigi, Dean po ng School of Nutrition ng Philippine Women's University. Dr. Panlasigi, maraming salamat po sa iyong sharing at pagtalakay kung paano malalaman kung tayo ba ay totoong malusog at walang nagtatagong sintomas ng malnutrition. Thank you po, Dr. Panlasigi. Any parting words po? Ay, sige po. Opo, parting. Kung meron kayong mga sasabihin ko, yung mga nakikinig, you are welcome sa School of Nutrition, Philippine Women's University. So, makikita ho niyan sa website, no? And then, pwede yung mag-plug. Pero kami MSCS. Sige po. Master of Science in Clinical Nutrition is the first in the country. Okay. Wala sa UP, wala sa lahat ng graduate school. Ma'am, meron kang half a minute. Explain mo naman kung ano yun. Yung Master of Science meron in kayo, Clinical Nutrition. Okay. Yun ho, yung kinukuha ng mga nutritionist, dietitian, or doctor, or pharmacy, sa masteral level. Ano ang kaibahan nito halimbawa sa UP? Kasi ito ho, ang focus ng master degree na ito ay on the disease process. Okay. So very clinical ho. Kaya nga tawag clinical nutrition. Okay. So doon sa mga interesanteng mag-aral pa, mag-specialize, punta daw po kayo sa School of Nutrition. Yes. So, ready sila, Dr. Panlasigi. Any parting words po para sa ating mga listener, Doc? Nako talaga. Hindi mo mahirap magplano ng pamilya. Magplano ng diet. Pero importante sa mga mothers, kailangan talaga may kaalaman mo tayo. And huwag kayong mag-atubili magtalong. Kasi ang dami naman pwedeng katalungan dyan, di ba? And then isa gawa natin yung natutunan natin. And
then, so importante yun, hindi lang hanggang training lang, tapos wala naman nangyari sa, sa ano natin. Ano daw po alamin, gawin, diba? At palaganatin. Yes. Yan. Diba? Opo. Okay. Diba yung PAP natin, ma'am? No? Knowledge, attitude, practice. Diba? Opo. So ngayon, narito yung tatlo nating listeners na nagwagi ng tig-100 pisong cellphone load. Sila ay sina Glenda Samson ng Lipa City, ang sagot niya ay underweight. Si Karen Adalantar ng Batangas, undernourished, tama rin. At ang pangatlo ay si Evelyn Soriano ng Smile City Homes, Quezon City. Tamang-tama, nakasmile ka. Undernourished o kulang sa intake ng calories and essential nutrients or vitamins and minerals. Ang sagot niya, wow, kumpletong-kumpleto. So, congratulations sa inyong tatlo. Puro babae, Rod. Wala na sa naman mga tayo, hindi mga lalaki, mapala this week, tutok lang at laging makinig dahil di man kayo manalo ng load na pang cellphone, ay nagkaroon naman kayo ng load pang kalusugan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. At maraming salamat po sa ating naging guest na si Dr. Leonora N. Panalasigi, ang Dean po ng School of Nutrition ng Philippine Women's University. And thank you very much, dear listeners, sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com. Tune in lang po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng tanghali. Pwede nyo rin po kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po yung like at friends na po tayo. Maaari nyo rin kaming i-follow sa www.twitter.com/radyonutrition. Small letters po lahat yon. At kung nais din yung mapakinggang muli ang programa ngayong hapon at mga nakaraan, punta lang sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. Small letters din po lahat yun. At mga kasama, tandaan, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Health Assistant Secretary, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang